Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na kasama natin ngayong araw na ito, especially dito sa ating online service, sa bawat isa na patuloy nating nakakasama araw-araw sa ating social media ministry at nakakasama natin linggo-linggo sa ating pananambahan. Naniniwala po ko na may magandang ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. May nais siyang buuin, may nais siyang matapos sa atin. By the way, tayo po ay tapos na po sa ating pong series ng mga nakaraan na under construction. I hope na magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. The Lord is doing something in your life. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. So ngayon naman pong panibagong buwan na ito, naniniwala po ako na may panibago ring ituturo sa atin ng Panginoon. Dahil napakaganda po nitong panibagong series natin, and this series is entitled For the Win. So how did Jesus prevail? What strategies can we learn from Jesus' series of victories? Paano ba si Lord nanalo? Ano ba ang ginawa niya? Naniniwala po, kung meron man tayong gagawing modelo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At marami tayong mapupulot na aral, marami po tayong mapupulot na kung saan, mga bagay na kung saan, mga lessons natin, na dadalhin sa ating pang-araw-araw na buhay, especially sa mga nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Ano ba yung mga strategies na ginawa ng ating Panginoong Jesus para magkaroon siya ng mga series of victories sa kanyang buhay? For the win. For the win. For the win means a choice or strategy that should guarantee victory. A choice or strategy that should guarantee victory. It is like claiming that something will prevail. So ito mga kapatid, ang panalo ng isang tao ay isang pagpili. Ito po ay pagpili na kung saan nais mo bang magtagumpay. Kasi mga kapatid, ang kabiguan ay isa rin namang pagpili ito. Ano ba ang gusto mong mangyari sa ating buhay? Kaya lang, pipiliin mo ano ang gagawin mo. Napaka-importante yung pipiliin mo na mga gagawin mo para mag-guarantee mo yung victory iyon. Para mangyari sa'yo yung nais mong mangyari. At kiniklaim mo na magtatagumpay ka. Walang problema dito eh. Unang-una, napaka-importante nito, ikiklaim mo, yung mga mababasa nga natin ngayon, manifesting, okay yan. Sana mag-manifest din yung mga ginagawa mo para dun sa mga kiniklaim mo. Nakuha hapon natin yon, okay yon, na dinideclare mo yung isang bagay, okay yon. Kaya lang ang napaka-importante, isa sa mga napaka-importante itong prosesong ito. Ano ang gagawin natin? Ano yung model na gagawin natin? Di po ba sa strategy, sa iba't ibang mga bagay, para may ma-accomplish ka? Napaka-importante ng modelo eh. Kaya lang, ang maganda dito, at ang napaka-importante dito, sino yung gagawin mong modelo dito? Halimbawa, sa business mo. Halimbawa, sa gagawin mo, napaka-importante ng model na yon. Kaya nga dito, yung For the Win na series natin, how did Jesus prevail? What strategies can we learn from Jesus' series of victories, especially sa ating kaligtasan, dun sa kanyang goal? Kaya nga sisimulan natin tong series na ito, dun din sa simula niya, papunta dun sa krus. At dun makikita natin, of course, para dun sa mga ginawa ng ating Panginoon, para sa ating kaligtasan. So let's get started. I-share nyo po itong videong ito. Naniniwala po ako na hindi nagkataon na makakasama natin ang bawat isa. Hindi lang po kayong pagpapalain ng Panginoon sa mga first time natin na nakasama dito. Hindi po nagkataon ito. Naniniwala po ako na may magandang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Sit back and relax and let God speak to you and let God encounter you today. Michael Jordan once said, "Some people want it to happen. Some wish it would happen. Others make it happen." May mga tao gustong mangyari ito. May mga tao naman sinasabi nila, sana nangyari sa akin ito. At may mga tao na sinasabi, papangyariin ko ito. Some people want it to happen. Some wish it would happen. And others make it happen. So ang gusto natin mga kapatid, of course, may gusto tayong mangyari, pero ang tanong, pinapangyari mo ba siya?
Ito bang sinasabi mong gusto mong mangyari sa iyong buhay? Halimbawa, gusto mong makalaya sa isang bisyo. Maganda yon, nagsisimula sa desire. But the question is, are you making it happen? Yung ginagawa mo ba ay papunta dun sa gusto mong mangyari? Now, for you to improve your ability to make things happen, you need to understand why some people are more productive than others. Again, for you to improve your ability to make things happen, you need to understand why some people are more productive than others. Kinakailan makita mo yun bakit kaya sila mas productive kaysa dito sa grupong ito, kaysa sa mga taong ito. So makikita mo ngayon, magkakaroon ka ng idea, kaya pala. Sila tinutulugan nila yung pangarap nila, may pangarap pero natutulog. Ang tawag doon dream na nga lang. Kaya lang magiging nightmare yon. Ang isang dream na kung saan hindi mo kinilusan, ang isang pangarap na hindi mo kinulusan, nagiging bangungot yan. Your dream can become a nightmare if you will not take necessary actions. So yung iba naman, bukod sa may pangarap sila, pinapangyari nila ito, nilalakaran nila, yung kanilang pangarap, nilalakaran nila, yung gusto nilang pagbabago na mangyari sa kanilang buhay, sa kanilang pamumuhay. Napaka-importante at tinitingnan nila paano ginagawa ito ng iba. Ano ba dapat ang aking gagawin? Kaya tulad ng sinabi natin, at lagi kong sinasabi, I always believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. Ano yung uri ng karakter meron ng ating Panginoong Sukristo kung bakit natapos niya or na-accomplish niya ang kanyang goal? Ano ang meron siya para makamit niya yung nais niyang marating at para marating niya ito ng matagumpay? Ano yung ginawa? Maniwala kayo, mga kapatid, this is for the win. How did Jesus prevail? What strategies can we learn from Jesus' series of victories for the win? I want you to open your Bible with me in Luke chapter 13, verses 31 through 35. Luke chapter 13, verses 31 through 35. Basahin natin sa NIV. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." He replied, "Go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem." 34. "O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Remember that some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen. Again, some people dream for success, while other people get up every morning and make it happen. Natandaan ko po nung ako po ay lumalaki, pare-pareho naman kami nangangarap ng mga kaibigan ko. Kaya lang, bakit ganito yung nangyayari sa kanila? Bakit nangyayari yung ganito sa buhay namin? Ano nangyayari? Nangangarap naman kami. Yes, because some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen. Nangangarap ka lang, pero hindi mo hinaharap yung gusto mong mangyari. So join me in our message today entitled, "Make It Happen." Make it happen. Sana hindi tayo yung taong gusto lang mangyari ito. At hindi tayo yung taong sasabihin natin balang araw, sana nangyari sa akin ito. Sana tayo yung mga taong sinasabi natin, I will make it happen. I will make it happen. I don't know kung ano yung dream na meron ka, pagbabago sa buhay mo, sa karakter mo, sa pamumuhay mo.
I don't know kung ano yung gusto mo mapagtagumpayan. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na para sa iyo mensaheng ito. Para sa ating lahat ang mensaheng ito. For the win. Itong series na ito, abangan natin lahat ng mga pag-uusapan dito, paano na ipanalo ni Lord. Ano yung mga strategies na ginawa niya na kung saan gusto niyang matutuhan din natin. At pwede nating makopya na ginawa ng ating Panginoon. Remember, make it happen. Make it happen. Number 1, meron 3 bagay na napaka-importante kung gusto mo talaga. So, nandito na yung desire natin. Ngayon, kung gusto mo talaga mangyari sa iyo ito, may pagbabago mangyari, kung gusto mo talaga may maabot, napaka-importante, may gagawin ka. If you want to make it happen, 3 things na huwag mong kalilimutan na gawin. Number 1, in verses 31 hanggang 32, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." 32, he replied, "Go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the 3rd day, I will reach my goal." How to make it happen? Number 1, be a fighter. Be a fighter. Remember that Jesus is a fighter. May ipinaglalaban siya eh. Medyo mabigat nga lang yung statement dito. Actually, mabigat din naman yung, tignan nyo mga kapatid, yung laban na nangyayari dito. 31. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place. Umalis ka na dito. Go somewhere else." Bakit? May kinikreate, nakakaiba ang Panginoong Kristo, may mga kilos siya na napakaganda. Sabing ganon, umalis ka na lang. Herod wants to kill you. Alam naman natin na insecure itong mga Pharisees dito. At alam din naman natin na si Herod, totoo itong sinasabi niya. Marami nang ipinapatay itong Herod na ito. Ano sabi ni Jesus sa kanila? He replied, "Go, tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the 3rd day, I will reach my goal." Remember that life is a constant battle. Ang buhay natin, mga kapatid, ito ay constant battle. Lagi itong pakikipaglaban. Araw-araw may ipinaglalaban ka. Kaya nga kapag hindi ka marunong lumaban sa mga hamon ng buhay, dudurugin ka ng kalaban. Tandaan, ang tagumpay ay isang laban. Ang tagumpay ang isang laban. Lahat ng meron ka ngayon, karamihan ng meron ka ngayon, kapatid, na meron ka, galing yan sa isang laban. Pinanalangin mo. Yung iba naman, bago mo ma-close yan, talagang grabe yung kaba mo, may ginawa ka na napaka-importante, may laban niya na pinagdaanan. Karamihan ng mga bagay na ini-enjoy natin ngayon, may mga laban na pinagdaanan niya na kung saan napanalo na. But ang importante dito, dapat marunong kang ipaglaban yan. Sa relationship mo, kaya naman nandiyan yan, kasi pinaglaban mo. Kung bakit ka nakatapos, pinaglaban mo yan eh. Kung bakit meron kang trabaho ngayon, may laban ka. Ang bihira na yung araw-araw na lang. Na napakahirap gumising. Yung iba nga dito, pagligo pa lang, laban na eh. Isang laban na yun. Para may ma-accomplish ka sa araw na yun. Remember that Jesus is a fighter. Ngayon ang tanong, kaya lang mga kapatid, anong klaseng laban? Paano ba lumaban? 2 bagay patungkol dito mga kapatid. Number 1 is select your battle. Select your battle, verse 32. Jesus said, "Go tell that fox." Sa The Message version, basahin ko ha. Sabi niya dito, "Go tell that fox, I have no time for him right now." Ang bigat, no? Sabi nila, malis ka na dito. Kasi Herod wants to kill you. Sabi ni Jesus, "Go tell that fox, I have no time for him right now." Kapatid, always remember this. Tama, life is a constant battle. Sa dami ng laban, piliin mo yung laban mo. Kasi baka napagod ka sa maling laban. Ngayon, kapag nasa tamang laban ka na, hindi mo na kaya ngayon. Kasi kung ano-ano pinaglalaban mo eh. So you have to choose your battle wisely. Sabi niya dito, "I have no time for him right now." Dapat may ganito ka, makinig ka maigi dito, kapatid.
Nung matutuhan ko ito, pambihira, tama. Tama ba itong laban na ito? I have no time for this thing. Wala akong oras dito. Kahit na inuudyokan ka na ng damdamin mo, ng emosyon mo, gusto mong lumaban, para may gusto kang patunayan kapatid, hindi mo kailangan gawin yan. You have to select your battle. Huwag mong sayangin yung pagod mo sa walang kakwenta-kwentang laban. Ang problema kapatid marami kang gustong paglaban Kaya lang dahil sa lahat nilalabanan mo, inuubos mo yung panahon mo, pagdating sa tunay na laban, pagod ka na, ubos ka na, upos ka na. I have no time for him. Dapat may ganyan ka. Wala kang oras dyan. Biruin mo, may gusto kang mangyari. Ito Tapos sa iba mo inuubos yung isip mo. Paano ko kaya sagutin to? Paano ko kaya ipapahiya to? Ano kayang gagawin ko? Ubos ka na. Select your battle. Piliin mo yung battle mo. So you must know your priority. Ano ba talaga yung priority ko? Ano ba yung uunahin ko dito? Because knowing your priority is your greatest strategy. Knowing your priority is your greatest strategy. Alam mo, makikita mo kapag medyo immature pa ang isang tao, dumaan din ako dyan Yung dami mong gustong patunayan sa buhay. Kapag, alam mo naman, kapag may immaturity ang isang tao, di ba, driven by emotion? Your emotion affects your motion. Naaapektuhan yung emotion natin, naaapektuhan nito yung motion natin, yung ikinikilos natin. Ang matindi dyan, pag ginasolinahan na yung emosyon na yan, at mali, yung naging laman ng damdamin na yan, lahat papatulan mo. Lahat lalabanan mo. Biruin mo, ang dami ng problema ng pamilya ninyo, tapos inuubos mo yung panahon, kaaaway ninyo sa loob ng bahay nyo. May pinagdadaanan kayo, may goal kayo as a family, tapos kayo nagrarambulan, sayang. Tapos kung sino-sino papatulan natin sa social media, kapatid, wala kang dapat patunayan. I have no time for him right now. Dapat may ganyan ka. Mamaya, pagdating ng tunay na laban, ubos ka na. Pagod ka na. Select your battle. Select your battle. Kaya nga mga kapatid, sabi niya dito, go tell that fox, I have no time for him right now. Sabi niya, so you have to identify your enemy clearly and definitely. You have to identify. Napansin mo? Tama, gusto siyang patayin ni Herod, pero hindi niya pinatulan. Identified niya, and sinabi niya, I will drive out demons and heal people today. Napansin niyo? Malademonyo man ito, si Herod, pero sinabi niya, I will drive out demons and heal people today. Ito yung laban ko ngayon. Kuha mga kapatid. So you have to identify your enemy clearly and definitely. Avoid less important activities that will take your eyes off your goal. Identify. Sigurado ka, kapatid, kalaban mo yung asawa mo? Kayo magtatay? Gaaway kayo? Nakuha natin. Kayo magkasama sa ministry, nag-aaway kayo? Anong mangyayari dyan? Choose your battle wisely. Kahit nga sa bahay, minsan mapipikon tayo. Di ba? Kaya lang isipin ko, hindi siya kalaban ko. Hindi ko kalaban yung magulang ko. Hindi ko kalaban itong mga kasama ko. Ano bang itong gusto kong patunayan sa buhay ko? Nauubos yung panahon ko. At sabi ni Jesus dito, pambihira, I will drive out demons and heal people today. And tomorrow, go tell that fox. Wala akong time sa kanya. Wala akong time sa kanya. So you have to select your battle. Kasi nga, pag hinarap ni Jesus yan, pambihira, hindi na siya makakapunta dun sa Jerusalem. Kasi doon siya ipapako, mamaya pag-usapan natin. May goal si Jesus Christ. Kailangan niya mapako sa krus at kailangan mapangyari sa kanya. Of course, magre-resurrect siya. Ang galing ni Lord. Select your battle. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight.
I have finished the race, I have kept the faith. I have fought the good fight. Tanong ngayon, good fight ba yan? Sigurado ka sa kalaban mo? Sino ba talaga tunay mong kalaban? Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. O katatapos lang ng demonology natin dito sa Amazing Bible College. Napakaganda nun, mga kapatid. We are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil. So ang tunay nating kalaban, of course, ginagamit ng demonyo yung mga taong yan, but pwede ba, kapatid? Kailangan marunong kang lumaban sa mga unseen things. Kailangan lumaban ka magkaroon ka ng spiritual warfare. We are not fighting against flesh and blood. Kapatid, nung sinagot-sugot mo yan, nung inubos mo yung panahon na yan, tanong, pinag-pray mo ba muna siya? Ipinanalo mo ba muna yan sa spiritual world? Para nang gayon, hindi mag-manifest sa physical world? You have to select your battle wisely. Choose your battle. Know your priority. Again, knowing your priority is your greatest strategy. Pag nalaman mo, ano ba itong priority ito, sino ba yung tunay kong kalaban, may ipiprepare ka sa tamang laban eh. Kasi marunong kang pumili, hindi lahat nilalabanan. Maniwala ka. Pwede niyang labanan to eh. Kaya lang sabi niya, I have no time for him right now. Be a fighter. And then, select your battle and then strategize your battle. Verse 32, he replied, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. So kinakailangan, pagpili mo ng laban mo, ito yung laban ko, you have to strategize your battle. Kapag wala kang strategy, magulo yung magiging kilos mo. Mga kapatid, binanggit ko na yung Ephesians chapter 6, our battle is not against flesh and blood enemies. Sinabi dito. So ibig sabihin, may laban ka na kakaiba. Kaya sinabi niya dito, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. Bakit? Ba't ko pala nabanggit yung Ephesians chapter 6? Kasi may organization ng kalaban. Alam mo ba yun, kapatid? Organize yung kingdom of darkness. Tapos ikaw, labo-labo yung kilos mo. Kaya nga napaka-importante nung life planning natin na tinatawag. May plano ka ba? Kasi pag wala kang isinusulat na plano, wala kang sinusundan na plano, kapatid, sabog-sabog ang kilos mo. Talo ka ngayon nung nagplano. So you have to strategize your battle. Dapat meron kang today, tomorrow, the third day, katulad ni Lord. So you must have a plan. Tanong, nangarap ka. Asan yung pangarap mo sa schedule mo ngayon? Asan yung gusto mong pagbabago na mangyari sa buhay mo sa schedule mo bukas? Asan doon? Asan sa schedule mo yung pangarap mo sa mga susunod na panahon? You have to strategize your battle. Kapag may pangarap, ipinaglalaban yan, kapatid, maniwala ka. Ipaglaban mo yung kalayaan mo sa kasalanan, sa kahirapan, sa kapighatian. Be a fighter. Alam ko may kanya-kanya tayong mga struggles ngayon. Tama. Kasi nga ang tagumpay ay isang laban. Kapag napagtagumpayan mo yan, mga kapatid, may mararating talaga tayo. Kasi pipigilan ka, napansin mo? Sabi ng mga Pariseo sa kanya, leave this place, go somewhere else. May mga ganyan tao eh. Tama na yan. Wala naman mangyayari sa buhay mo. Tingnan mo ba, ulit-ulit ka lang. Malis ka nyo dyan sa pangarap mong yan. Hindi naman talaga magbabago habang buhay ka ng adik, maniwala ka. Sino sa inyo ginanyang ka na, kaya hindi ka makapagbago-bago? Habang buhay ka ng mahirap, ganyan lang naman kayo eh, palibhasa kasi. Alam mo yan, ganyan ka na lang habang buhay. Ganyan ka na lang, kapatid, hanggang ganyan ka na lang, hindi mo ipaglalaban yan. Habang buhay ka na lang pinagtatawanan, habang buhay ka na lang na umaasa sa iba. Fight for your dream. Make it happen. How to make it happen? Be a fighter. Laban mo naman, kapatid.
Ilaban mo yung relationship mo, ilaban mo yung family mo, ilaban mo yung pangarap mo. Ilaban mo yung ministeryo, kapatid. Ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban para dito. Be a fighter. You have to select your battle and strategize your battle. Ano ang kinalaman ng ginagawa mo ngayon? Diyan sa isinulat mo kahapon. Diyan sa plano mo kahapon. So, kinakailangan, kapatid, maayos yan. Pangalawa, 32. He said to them, go tell that fox. Sabi sa Word English translation ito, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, I will complete my mission. Oh, napansin mo? Hindi niya naman mission yan. Itong si Herod eh. May mission si Jesus Christ eh. On the third day, I complete my mission. Nakalagay dito. Number 2 is be a finisher. So mapapansin natin that Jesus is a finisher. Gusto mong manalo, wala. Ayaw mo naman tapusin. Paano yun? So be a finisher. Dapat may natatapos. Ganito si Lord. May tinatapos siya, hindi siya puro simula. Now, ang tanong, paano ako tatapos? Yun ang $1,000,000 question dito. Paano ko matatapos ang bagay na ito? Verse 32, sinabi niya dito, and on the third day, I will reach my goal. Napansin niyo, I will drive out people, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Number 1, set your goal. Para may matapos ka, you have to set your goal. Nakaset yan. Dahil mahihirapang makatapos ang taong pabago-bago. Dapat may nakaset ng maayos yan. Set your goal. Sinabi niya dito, on the third day, I will reach my goal. Pagdating sa pagsiset ng goal, di ba sinabi natin yung basic, yung SMART, di ba? Be specific. Ano ba? Pang-4, pang-5, pang-6, pang-7? Sabi niya ganun, on the third day. Malinaw siya. Specific siya. Specific itong goal na ito. Mapapansin pa natin, mga kapatid, dito, on the third day, I will reach my goal. Babira, di ba sa SMART goal, yung huling-huli na ito, time-bound. Alam niya rin kung kailan, nag-set siya ng limit. Kasi hindi pwedeng habang buhay, nakikipaglaban ka. Mapapagod ka. You have to set a timeline with a deadline. Kasi kapag wala kang nilagay na timeline dyan, wala, aabutin ka, kapatid, ng katapusan. Aabutin ka. So you have to set your goal. Be specific. O di ba? Sinabi natin sa SMART goal, ano yun? Specific, measurable. Ang daling sukatin na ito, biruin mo. I will drive out demons and heal people today and tomorrow and on the third day. Napaka-measurable niya. Specific siya, measurable siya. Ano pa? Action, ano pa nga ito di ba, mga kapatid? May action pa siya ginagawa dito. Action-oriented pa to. May action steps pa siya. Sabi pa nga nung iba, yung achievable ba siya? Ayun pa ang tanong. Achievable ba ito? Tama. Ang dali-dali. Tapos sa dulong-dulo, time-bound pa siya. Kaya bang marating ito? Kayang-kaya. So you have to set your goal. Para may matapos ka, iset mo muna. Ano ba tatapusin mo kasi? O di ba, para nung may natapos ka, tatapusin ko itong paglalabang ito, hindi may natapos ka. Tatapusin ko yung pag-aaral ko, di natapos mo yung pag-aaral. Para nang sa gayon, pag may mga bagay na sumisingit, alam mo, hindi naman to nakaset eh. For example, set your schedule. Para nang sa gayon, kapag may mga sumingit, ang dami mong pwedeng gawin, kaya lang nag-set ka ng schedule, aabutin mo ngayon yun. Kapag wala kang sinet, rumble-rumble ka, madali kang painan ng demonyo. Tapos mamaya, nalito ka na kung anong gagawin mo kasi hindi mo siya sinet. Pangalawa, para may natatapos, reach your goal. Verse 32, he replied, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal.
Sa ibang translation, I complete my mission. So you have to reach it. Dapat marunong kang tumapos. Sino po sa inyo recently may pinuntahan ka na napuntahan mo? Bakit mo napuntahan? Pambira naman yan. Pinuntahan mo eh. Eh bakit yung pangarap mo? Hindi mo pinupuntahan. Nakuha natin mga kapatid, you have to set your goal. And you have to reach your goal. Be a finisher. On the third day, I will reach my goal. Tandaan natin mga kapatid, huwag kang masanay nakapos. Dapat marunong kang tumapos. Huwag kang masanay nakapos. Dapat marunong kang tumapos. Okay na to, at least nakapasok na ako. Okay na to, at least naka-isang sem ako. Kapatid, yan na naman. Masasanay ka dyan. Magiging habit mo yan. Magiging parte ng buhay mo yung wala kang natatapos. Lagi ko sinasabi yan sa mga pastor. Ang daming mga pastor kasi masyadong emotional. Hindi lang pastor, daming mga leaders. Emotional. Ang daming mga may pangarap, napaka-emotional. Siyempre, ang ganda nito. Wow, ang ganda nito. Kaya lang, puro ka umpisa eh. Pag mag-aaral, dahil excited, umpisa lang. Kaya lang, hindi kasi nakaset. Busy kasi ako eh. Kaya lang, alam mong importante, kaya lang busy ka. Sabi ko, kapag importante sa'yo, ginagawa mo, ibig sabihin lang, hindi importante sa'yo itong ginagawa mo. Dahil pag importante sa'yo, binibigyan mo ng oras at ginagastosan mo. Set your goal. And you have to reach your goal. Ang pagkakapareho natin, madalas kong sinasabi sa iba, ang pagkakapareho natin, pare-pareho tayo may pagsubok na sa buhay. Pare-pareho tayo may pinagdadaanan. Ang pinagkaiba natin, inaabot ko yun, ikaw hindi. Pareho naman mahirap eh. Sama mo sa schedule mo. Sama mo sa gastusin mo. Tapusin mo. Aabutin mo siya. Huwag kang masanay na laging kinakapos. Uulitin ko, huwag kang masasanay na laging kinakapos. Dapat masanay kang tumapos. For example, naging goal ko siguro 3 years ago. Kasi dumadating lahat sa atin yan from paycheck to paycheck. Naranasan mo na yun, lagi kang kinakabahan. Laging nasa peligro ka. From paycheck to paycheck, ganito na lang, sabi ko. Yung kinakailangan, paano kapag kinapos? Paano kapag na-delay? Nagka-problema yung company. Mamaya, wala ka ng pambayad dahil si Judith, laging kumakatok sa'yo. Hindi ko sinabing hindi tayo dadaan dyan. Dadaan ka dyan. Kaya lang, nagsiset ka ba ng ganyang goal na balang araw, makakalaya ako sa ganitong buhay? Na umaasa ako, lagi akong kinakabahan. Dito, iset mo kasi yung goal tapos i-reach mo siya. Na balang araw, kahit hindi pa dumadating yung sahod, meron ako pang ganito. Kaya lang ang tanong, nag-set ka ba ng ganyan at nire-reach mo ba siya? I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Huwag kang masanay, kapatid, na hanggang first day ka lang. Huwag kang nasasanay na hanggang today ka lang. Huwag kang nasasanay na hanggang ganitong araw ka lang. Dapat katulad kay Jesus, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Be a finisher. Huwag ka lang hanggang day 1. Huwag ka lang mangangarap na someday, balang araw. Sana dumating yung araw na yun. Puntahan mo yung araw na yun. Gawin mo yung araw na yun. Be a finisher. Huwag kapos ng araw. Huwag puro first day, second day. Ilang days ba yung planong yun? So, malinaw kasi, nilagyan mo kasi ng malinaw na goal eh. Ilang days ba yan? O, 3 araw. May first day si Jesus, today. Tapos may tomorrow. Tapos may third day siya. Dahil may third day na nilagay si Jesus, alam niya kapag first day, hindi pa to. Pipilitin niya ngayon yung tomorrow. Pag tomorrow, hindi pa yon dahil ang goal niya, third day para maabot niya. And on the third day, I will reach my goal, be a finisher.
Huwag laging kapos. Huwag laging kapos. Dapat tapos. Tapos. Subukan mo maligo, kapatid. Sabon ka lang. Kapos. O sa mga nagme-makeup dito, subukan mo, kapatid. Kapos. Dapat tapos. Subukan mo magsaing. Nakakain ka na, kapatid, ng sinaing, yung kalahati lang. Yung parang, sino sa inyo dito, pananghalian mo ngayon, parang bigas. Kapos eh. Kapos. Dapat tapos. Kapag naging habit natin yung kapos, kapatid, maraming masisira. Sayang yung araw mo. Ulitin ko, kapatid, dapat tapos. Hindi kapos. On the third day, I will reach my goal. Set your goal and then reach your goal. Pangatlo at panghuli, sinabi dito, 33. Heto naman. Tignan mo itong maigi, kapatid. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely, no prophet can die outside Jerusalem. In any case, I must keep going today. Number 3, how to make it happen? Be firm. Kinakailangan, kapatid, firm ka dito. Mapapansin natin, talagang firm ang ating Panginoong Kristo dito. So Jesus is the best example of devotion, of dedication, of commitment. Someone said, sometimes the difference between winning and losing is will. And the will to make it happen. Be firm. Ang pinagkaiba daw ng winning sa losing ay yung will natin to make it happen. Handa ka ba, kapatid, na panindigan yan? Firm ka ba na gusto mong lumaya dyan? Ayun ang tanong ngayon. Kasi pag firm ka dyan, meron kang ganito. Tingnan mo, anong meron ka? In any case. So number 1, you must have a strong determination. In any case, I must keep going. Bakit, mga kapatid? Malinaw naman ito eh. Hindi laging okay eh. Napansin mo, may gustong humarang. May maiinggit. May gusto kang mag-overtake. May mga pagsubok tayo sa buhay, so dapat meron kang ganito. In any case, ano man na mangyari, in any case means whatever happens or may have happened. Actually, ito sa totoo lang, kapatid, yung lumang ibig sabihin nitong in any case, kung sakasakali na may mag-drive sa akin pablayo dito sa goal ko, tutuloy ko to, sabi niyang ganun. In any case, I must keep going. In any case. At ang mabigat dito, kapatid, yung sumunod pa niyang statement dito, in any case, I must. Ay, pambihira. Talagang may paninindigan ito. Yung Greek word na ginamit dito is they. It means it is binding, it is necessary, it is proper, it is inevitable. Wala na. Ibig sabihin, binding na ito. Necessary na ito. Must na siya. In any case, ano man na mangyari, isway man ako, itulak man ako palayo, ay pambira, babalik ako. So you must have a strong determination. Kasi maraming mga tao, makinig ka maigi dito, kapatid, interesado, pero hindi determinado. Interesado ako dito eh. Kaya lang, you're not determinado. Interested, but not determined. Interesado ako mag-aral, interesado ka lang. Ang maganda sa iba, determinado sila. Interesado akong lumaya sa kahirapan eh, interesado ka lang. Kapatid, 20 years ka nang interesado eh. Nakuha natin yun. Ilang taong ka nang interested? Ang tanong, determined ka ba? Kasi darating ang panahon, guguluhin ka. O darating ang panahon, magiging emosyonal ka. Mamaya, gusto mo na naman nito. Gusto mo na naman nito. Mamaya, nasisway ka na. Siya, hindi. In any case, pagalitan ako, meron ka bang gano'n? I-persecute ako. In any case, I must keep going today and tomorrow. And on the third day,
I will reach my goal. Because for me, it is necessary. I must. So you must have a strong determination. Ang tanong ngayon, interesado ka lang ba o determinado ka? Yan ang mga taong firm. So you must have a strong determination. Pangalawa, you must have a sure direction. Kasi sure ba talaga yung pupuntahan mo? Tingnan nyo to, 33 naman. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely, no prophet can die outside Jerusalem. For surely, no prophet can die outside Jerusalem. So Jerusalem, remember this, is the city of destiny. And the goal of the journey of Jesus Christ. In fact, mga kapatid, prophet din ang tawag sa kanya di ba? Kaya nga, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Kaya mapapansin natin mga kapatid that Jesus is speaking of himself in the third person. He knows that it is God's will that he die in Jerusalem. Kasi yun yung nasusulat. So sinet na ni Jesus Christ yung face niya to go to Jerusalem. Meron siyang sure direction. Jerusalem is meant one thing for Jesus. Malinaw sa kanya, ito yung certain death na kinakailangan maabot niya. Yun nga lang. Tignan nyo yung sure direction niya, ano? Crucifixion. Tanong ngayon. Alam mo ba yung pangarap mong yan, hindi madali. Alam mo ba yung gusto mo mangyari yan, magsasakripisyo ka. Na kapag nanginginig ka na, hindi ka na ulit hihit-hit. Na kapag may nagbebenta sa'yo ng maling ganyan, hindi mo nagagawin. Alam mo ba, magsasacrifice ka ng time, ng treasure, ng talent dyan sa goal mong yan. Alam mo ba yon? Alam mo ba na kinakailangan minsan, madalas mag-no ka sa mga hindi tamang bagay na dati kinasanayan mo. Alam mo ba, may struggle yan? Dapat malinaw sa iyo yan. Pero ang tanong, handa mo pa rin bang harapin kahit alam mo magsasakripisyo ka dyan? Yun ang malaking pinagkaiba ng iba. Merong sure direction. Na kahit na mahirap, alam ko, gigising ako ng maaga dito. Naku, alam ko, medyo magtitipid-tipid ako dito ng bahagya. Alam ko, ipe-persecute ako dito. Ang tanong, handa mo pa rin bang gawin yun? O di ba, kaya maraming mga tao, maraming mga estudyante hindi na tumuloy kasi dahil sa mathematics daw. Dahil, ang daming ganyan. Sa seminary lang dati, ay pambira, doon ng mga terror. Hindi terorista, mukhang teroristang mga professor. Kaya yung iba, inaayawan yun. Ako pambira, gusto kong tapusin to Hindi naman nag-hire yung school para wasakin yung buhay ko. Of course, perception ko lang, may kanya-kanya rin namang ugali ang mga tao. Ano, masasanay ka sa laging nakangiti? Na tao? Kinakailangan pagdaanan ko to, laging nakabusangot na professor na to. Pero mahusay. Kaya lang, kailangan, pagdaanan ko to, ang tanong kapatid, meron ka bang ganyan? In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely, no prophet can die outside Jerusalem. Parang ganito no? Alam niya crucifixion yun Kaya lang maraming mga tao, ang pangarap mo, resurrection, pero ayaw mong dumaan sa crucifixion. You will be crucified. Malinaw kay Lord dito, pero firm siya dito kasi ito yung pamamaraan para maligtas yung tao. Malinaw yung direksyon niya, Jerusalem. Meron siyang strong determination at meron siyang sure direction. Sure ka ba dyan, kapatid? Hindi siya hihinto dito. Aabutin at aabutin niya yan kahit may sakripisyo. Someone said that you haven't failed until you quit trying. Hindi ka naman talaga natalo Hanggat lumalaban ka, hanggat tinutuloy-tuloy mo yan, hanggat firm ka, na gusto mong mangyari sa buhay mo yan, mapangyayari, napansin mo, may mga gusto kong mangyari, hindi naman nangyari agad Parang kay Jesus Christ di ba? May today, may tomorrow, may third day. Ganyan talaga yan. Pero dapat tatapusin mo at firm ka dyan in any case, kahit na ano mangyari. If ever, ako ganyan if ever itutuloy na itong sponsor ko sa pag-aaral, praise the Lord. Pero if ever magkaaberya, ang tanong, tutuloy ba ako? Itutuloy ko ba itong pangarap na ito? Itutuloy ko ba itong pagbabagong ito? Itutuloy ko ba ito? Kasi dati, nung nagba-Bible school ako, may nagsusupport sa akin.
What if magka-problema siya? Dapat malino sa akin ito. In any case, kahit na anong mangyari, gagawa ko ng paraan para matapos ko to. Kung kinakailangan maglakad ako from Don Antonio hanggang Cubao, gagawin ko. Kung kinakailangan magbawas ako ng kinakain ko, gagawin ko to, tatapusin ko to. Kung kinakailangan magdagdag ako ng trabaho ko, gagawin ko to, matapos ko lang to. Kapatid, firm ka ba dyan sa goal na yan? Firm ka ba sa ginagawa mong yan? So you must have a strong determination. And you must have a sure direction. Kahit na yan ay crucifixion. Kasi lahat ng nagkaroon ng resurrection, dumaan muna sa crucifixion. If you want to follow Christ, you must deny yourself, take up your cross daily, and follow Him. Malinaw, dapat yun. Ang tanong ngayon, are you firm? Firm ka dyan. May in any case ka ba? Kahit na anong mangyari, tutuloy ko to. Sige, mahihirapan, pero itutuloy ko to. Yan yung mga may natapos, kapatid. Tanungin mo lahat na may natapos, na pagtagumpayan, may pinagdaanan na hindi maganda. Kaya lang, meron silang ganito na katulad ng kay Jesus, in any case, I must keep going today and tomorrow. May masway man, may magbago man sa plan A, tutuloy ko to. Kahit na anong mangyari. Again, you haven't failed until you quit trying. Kahit na may mga cases na hindi maganda, mag-try ka na mag-try, hindi ka talaga nag-fail, kapatid, kasi tumuloy ka. What are the 3 ways to make things happen? Number 1, para mangyari ito, hindi lang ikaw yung magsasabi na gusto ko itong mangyari, at hindi ikaw yung magsasabi na sana nangyari sa buhay ko. But rather, you are this kind of person na sinasabi mo, I will make it happen. How to make it happen? Number 1, be a fighter. You have to select your battle. Huwag kung ano-ano, kapatid, yung pinapatulan mo. Pag pinatulan mo ba yan, pakakainin niya ng pamilya mo? Oh, ba't ka naglaan ng 10 oras dyan? Kagabi nga, bago ako matulog, may napanood ako dito. Kung gusto mo talaga maabot yung gusto mo mangyari, sabi ngayon, iwas-iwasan mo kapapanood ng kung ano-ano. Kalalaro. Yung kalalaro mong yan sana, inilagay mo na lang sa goal mo. Hindi mo na inubos yung panahon mong kapapanood. Oo, nag-i-enjoy ka. Kaya lang, enjoyment mo ba yan? Tatapos siya ng goal mo? O uubos lang ng oras mo yan? Select your battle. Biruin mo, antok na antok ka na, inilalaban mo yan na walang kakwenta-kwenta yung pinapanood mo. Lumaban ka sa mali. Eh kung yung oras mo nilagay mo para may matapos ka eh. Doon mo nilagay yung energy mo, eh, mas na-accomplish ka. Select your battle. Strategize your battle. Ayusin mo, kapatid, organize mo. Yan ang tunay na laban. And then be a finisher. Set your goal and reach your goal. Ngayon ang tanong, may nakaset ka na ba? Kasi wala kang i-reach kung wala kang isiniset. Maraming gugulo sa'yo. And then be firm. You must have a strong determination and you must have a sure direction. Dapat malinaw sa'yo na magsasacrifice ka dyan sa success na gusto mong mangyari. At dito in-end ni Lord yung statement niya. Tignan niyo po itong maigi. Alam niyo, sinabi ni Lord sa kanila, eto, O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent to you. Biruin mo. Eto, tignan niyo ha. Tignan niyo itong maigi, kapatid. Tignan mo itong maigi. You who killed the prophets and stoned those who sent to you. Minsan, no, pinapatay mo yung mga taong tutulong sa'yo. Tinatanggal mo sa buhay mo yung alam mong importante sa'yo. Minsan may ganun tayo kasi siguro, re-review ako niyan eh. O, syempre, re-review sila ng mga prophets eh. Ngayon, nung nire-review sila, tinuturuan sila ng tama, pinapatay nila. Minsan ganito yung tao. Porket napagalitan ka, kaaway mo na. You who killed the prophets and stoned those who sent to you. Eh, ganyan yung coach. Tuturo sa'yo, huwag ka tatamad-tamad. Ito gagawin mo. Kaya lang madalas, ini-eliminate natin yung mga taong yun sa buhay natin.
At sabi dito ni Jesus Christ, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. But you are not willing. Gusto ko kayong ayusin kaya lang hindi kayo willing. Ganyan yung mga pinagagawa nyo sa mga prophets na pinadala sa inyo. Tinuturuan kayo ng tama, tinatanggal nyo. Lalayuan nyo. Gusto ko kayong ayusin, but you were not willing. Sabi sa 35, look, your house is left to you desolate. I tell you, ito, tingnan nyo nangyari sa inyo. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Alam mo kapatid, as we end this, si Lord gusto mag-ayos ng buhay. Gusto tayong ayusin. But your willingness is needed. How often I have longed to gather your children together. Gusto ko kayong maayos. But you were not willing. Kasi mahirap na. Kasi tatapakan mo yung pride mo. You were not willing. Kapatid, ito na yung panahon. Alam mo ba, gustong-gusto ni Lord mag-ayos ng buhay. Kaya lang maraming tao, they are not willing. Minsan may gusto, di ba, minsan may gusto kang tulungan, kaya lang may mga tao, they are not willing. Tinuturuan mo, tinutulungan mo, but they are not willing. Kaya maraming mga tao, nasira yung buhay nila. Kahit gusto pa ng magulang mo na ayusin ang buhay mo, pero hindi kang willing mag-ayos ng buhay, walang mangyayari. Kahit na gusto pa ng Panginoon, kapatid, na ayusin ka. For God so loved the world, yes. Pero hindi lahat maliligtas. Whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Ano nangyari sa inyo? Sabi sa 35, look, your house is left to you desolate. Tignan nyo, nagkasira-sira kayo. Ito ang magiging epekto sa mga taong hindi seryoso. Sisira sila. If you don't have willingness, at sinabi dito ni Lord, eto mabigat, I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hindi lahat ng oportunidad nasa harapan mo lagi. Hindi sa lahat ng panahon, kapatid, may pagkakataon kang ayusin ang buhay mo. Hindi sa lahat ng panahon, magagawa mo pa yung ginagawa mo ngayon. Sa totoo lang kapatid, hindi sa lahat ng panahon kasama mo yung mga anak mo, pamilya mo. Sa mga leaders na nandirito, hindi sa lahat ng panahon magagawa mo yan. Baka dumating ang panahon, wala na yan. Huwag ka magsasayang. Gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, holy ka. Gusto ni Lord, maayos ka. But the question is, are you willing? Time will come. Yung katulad ng sinabi, you will not see me again. Makasabihin mo na lang, sana nangyari sa akin to. Sana nangyari sa akin. Kapatid, ituloy mo. Iwan ko sa iyo to, kapatid. Bumawi ka habang may pagkakataon. Habang nandiyan pa, habang nakikita mo pa yung oportunidad na mabago yung buhay mo, mabago yung reputasyon ng pamilya mo, mabago yung reputasyon mo dahil nasira noong nakaraan, tutulungan ka naman ni Lord. Bakit? How often I have longed, sinabi dito. Gusto ni Lord eh. But the question is, handa ka ba, kapatid, na mag-submit sa kagustuhan ni Lord? Because time will come, wala na yung pagkakataon. Tumuloy-tuloy ka lang, kapatid. Kasi it doesn't mean na nabigo ka, wala nang mangyayari sa buhay mo. Bumawi ka ngayon. Ito yung pagkakataon natin, kapatid. Because if you're not dead, God's not done, and the best is yet to come. Ang tanong, nabigo ka ba na makailang ulit? Yes, of course. Tanong ngayon, buhay ka pa? Ay, tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, buhay ka pa ba? Humihinga ka pa? Yes, di may pagkakataon ka pang bumawi. Kahit milya-milya na yung layo, yes, maraming natambakan, sila pa yung nanalo. Because remember this, as Dennis DeYoung said, winners are losers who got up and gave it one more try. Winners are losers who got up and gave it one more try. Sino sa inyo, kapatid, nabaon ka makailang ulit sa utang? Bumagsak yung finances mo. Nabigo ka. Nasaktan mo yung pamilya mo, nasaktan mo yung sarili mo, at higit sa lahat, nasaktan mo si Lord. How many of you, kapatid, malinaw sa'yo bumagsak ka? Malinaw sa'yo,
Kapatid, nagkaroon ka ng defeat sa buhay mo, but winners are not losers. Remember this, that winners are people, kapatid, na minsan o madalas nasaktan sila. But sinabi nila, babangon ako. Kaya ko pa. Remember that the call of the Lord is not forever. Ito ay may hangganan. Grab the opportunity. Remember this, kapatid, anuman ang dream mo na mangyari sa iyong buhay, makinig ka maigi bago tayo mag-pray. May gusto ka ba mangyari sa iyong buhay? Remember this, that the Lord is willing. The question is, are you willing? Willing ka bang maayos ang buhay mo? I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Sino sa atin, kapatid? Itong taon na ito, noong nakaraan taon, may pagbagsak na nangyari sa buhay mo, sa pagkatao mo, sa goal mo, sa finances mo. Ito yung pagkakataon, buhay ka pa naman eh. Makakabawi ka pa. Babangon ka nga lang at sasabihin mo, one more try. Tutuloy ako. Tatapusin ko ito. At ang maganda dito, kapatid, willing si Lord. Kung sinasabi ng iba, hindi ka na magbabago, wala na mangyayari sa buhay mo, gusto kong malaman mo, willing si Lord. But sinabi niya dito, willing ako but you're not willing. At the question is, willing ka ba, kapatid, na sumunod sa plano ni Lord? Mag-ayos ng buhay. Sige na, nagkamali ka na. Sige na, sumablay na. Sige na, may nangyaring ganito, but give it one more try. Pag mo suko, kapatid, samahan ka ni Lord, maniwala ka. If you're this person right now, at sinasabi mo, Lord, willing po ako, Panginoon. Naibigay yung buhay ko sa iyo. Naibigay, surrender, Lord, yung pain ko sa iyo. Yung mga defeats ko, Panginoon. Willing ako, Panginoon, na mabago tong buhay ko, yung pamumuhay ko. Sino ngayon ang handang mabago yung buhay niya at pamumuhay niya? Sinasabi mo, Lord, I'm willing. Magkaroon ng matinding change sa buhay ko ngayong taon na ito. If you are this person right now, you need Jesus. Mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Are you willing? If you're willing, let's pray right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be my King. be my King. Save me. Save me. Lead me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ito yung panalangin mo, kung ito yung ginawa mo ngayong araw na ito, kung ginawa mo ito ng taos-puso, maniwala ka, kapatid. Ano man ang sinasabi ng emosyon mo, ano man ang sinasabi ng iba sa'yo, the Lord is willing. He is more than willing to change you. He is more than willing to transform you. He is more than willing to heal you. To change your reputation. Ano ba naging reputasyon mo? Kawawa, mahirap, makasalanan, wala na mangyayari. The Lord is willing to transform you. The Lord is willing to organize your life. And if you're willing, maniwala ka, kapatid, magsimula ka na sa journey yan. Make it happen. Make it happen. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters today who are struggling in their journey. In the name of Jesus, God, heal them. Lord, i-heal mo po sila sa mga pain nila sa kanilang past. Para nang sa gayon, patuloy silang makamove on, God. Lord, I pray, Lord, nabigyan mo niyo po ng kapayapaan ang mga naguguluhan. Palakasin mo muli, Panginoon, ang mga nahihirapan in the name of Jesus. Lord, lahat dito na ginugulo ng demonyo ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin, in the name of Jesus, I rebuke that demonic oppression in the name of Jesus. Lord, I pray for peace which transcends all understanding. Bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat tahanan. Bigyan mo po ng kapayapaan ang isipan at ang pusong ito. Lord, I pray, heal this heart. Heal this mind. In the name of Jesus, submit yourself to God. Simula sa araw na ito, are you willing? Kausapin mo ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid, na samahan ka
sa journey niyan. And I believe, itong araw na ito, magsisimula ka na sa journey ng iyong tagumpay, sa journey ng iyong pagbabago.